it's your Tagal Mary and welcome back to my channel. For today's video guys, finally makakagawa na naman tayo ng top 5 sulit online purchases. And it's been a while guys since gumawa tayo nito. And ito na nga sa wakas, kumpleto ko na sila. Huwag kayong mag-alala guys, lahat ng products na i-mention ko dito sa video na to ay nasa description box. So umpisahan na natin guys, itong nasa harap natin. I'm actually really curious nung lumabas pa lang to. Bakit ba sobrang hype nitong device na to? So yes guys, syempre na-curious ako. Ano bang meron dito sa Infinix Note 7? At bakit ang mura-mura niya pero ang ganda-ganda ng specifications niya? So yes guys, mabilisan lang unboxing tapos sabihin ko na agad sa inyo kung bakit ko siya nagustuhan. So uunahan ko na kayo guys, itong Infinix Note 7, ang kanyang SRP po ay 7,990 pesos lang. So, I have here the phone itself na guys. Nagagamit ko na siya. Actually, magto 3 days na yata. Pakita ko lang sa inyo guys yung laman ng box at anong makukuha nyo doon sa 7,990 pesos. So, pagkabukas ko sa kanya guys, nakadikit itong sticker na to. So, nandito yung mga impressive specs na meron itong Infinix Note 7. Nandito guys sa smaller box yung ating panundot. And wow guys, may libreng screen protector. Hindi po siya tempered glass dahil alam niyo, malambot lang siya. Pero, in fairness, at syempre, meron siyang jelly case, guys. Nakakatuwa dito, diba? Ang laki ng jelly case. So, obviously, malaki yung phone. A micro USB charging cable. And syempre, guys, yung ating Infinix na power brick. So, ito na guys, yung ating Infinix Note 7. Actually, what I have here is yung kanyang black version. Aether Black yung tawag sa kanya guys, also available in green and blue. So, what is so special about the Infinix Note 7 at bakit siya hype na hype? So, ibibigay ko sa inyo guys agad-agad yung kanyang pros and cons. Unahin natin sa pros. Yung display niya guys. Meron siyang 6.95 inches guys. Tapos IPS LCD siya. Papangunahan ko na kayo guys, it is not the brightest display you'll ever find sa isang smartphone na ang presyo ay around 8,000 pesos. Pero, the display size guys, napakalaki. Sobrang sarap maglaro dito for sure. Hindi lang syempre maglaro, even watching YouTube videos and Netflix. Having a really large display guys, it's a really big deal. Especially guys, kung alam niyo yun, napapanahon pa tapos may punch hole siya. Actually guys, yung kanyang punch hole, umiilaw din yan every time na gagamitin mo yung selfie camera niya. Another reason kung bakit gusto ko at alam niyo yun, nag-gets ko kung bakit siya hype na hype, eh yung kanyang design. Natuwa ako guys na yung kanyang circular rear quad camera setup, guys, hindi siya ganon ka-intrusive. Meaning, hindi siya makapal. Kahit na ilalatag mo siya sa isang flat surface guys, actually, hindi siya masyadong, alam niyo yun, nagwo-wobble. At ito pa guys, yung kanyang power button, it doubles as a fingerprint sensor. But one thing I didn't like about it guys is yung buttons niya. Kasama na dito yung power button. It's not clicky guys, medyo mushy siya. Wala siyang satisfying feeling guys kapag pinipindot ko yung volume rockers and even the power and lock button. Another reason guys dito sa Infinix Note 7 bakit siya hype na hype, kasi guys, for 7,990 pesos, you will be getting a 6 GB RAM with 128 GB of internal storage. That is not really bad, guys. Alam niyo ba na madalas yung mga ganong variant ay around 10,000 pesos na. Kapag sabay-sabay nyo lang ginagamit yung mga applications nyo, wala masyadong magiging problema. I mean, it's not the smoothest, but magiging okay yung inyong RAM management, lalo na kung estudyante kayo. And since nandito na rin naman tayo, guys, okay din yung chipset na ginamit kay Infinix Note 7. Uulitin ko, meron siyang MediaTek Helio G70. In terms of its chipset, guys, hindi siya ganun ka-alam niyo yun, kabago. Pero again, combined with the 6 GB RAM, okay na okay ang MediaTek Helio G70. Kung maalala nyo, ginamit yan sa Realme C3. Now, for the cameras, actually guys, yung main camera lang talaga yung okay sa akin. Yung 48 megapixels. The rest, medyo I'll have to pass. Punta tayo sa cons. Una sa lahat, medyo may kabigatan na tong Infinix Note 7. Ang kanyang weight guys ay 206 grams.
Pero gets ko rin naman guys yung reason behind that kasi nga meron siyang 5,000 mAh battery capacity. Second, the micro USB port. Although given the price that you paid for it, mas magiging okay sana to guys kung USB-C siya. And lastly guys, for the cons, hindi ko gusto yung skin niya. Meron kasi siyang sariling XOS 6.0. I mean, medyo naninibago ako guys dahil syempre, bihira lang din naman tayo mag-review ng Infinix. May dark mode siya, guys. Okay din naman, guys, yung kanyang notification toggle. Marami siyang bloatware and it's really not the best. But despite all this, guys, itong mga cons na to, para sa akin, okay at pasok ang Infinix Note 7 if naghahanap ka ng smartphone na talagang value for money at budget mo ay, alam mo yun, around 7,000 to 8,000 lang. I really wish guys na mas makilala pa ang Infinix dahil magaganda talaga at promising yung iba nilang smartphones. Next guys is of course my new keyboard, the Anne Pro 2. Kung pina-follow nyo ako sa IG guys, malamang sa malamang nakita nyo na to. So yes, I have a new keyboard. This is how it looks like. It's very small dahil nga wala tayong function keys and numeric keys. So, obviously, we have a 60% size. Actually, guys, this is my first mechanical keyboard. Ito ay pinadala lang naman, but available naman siya sa Lazada. So, okay pa rin at pasok siya. Actually, tuwang-tuwa ako dito. Worth it siya para sa akin kahit na 60% lang siya. Natuwa ako dun sa kanyang small size factor and the fact na pwede kong palit-palitan yung kanyang keycaps dahil napakadaming available sa Lazada, sa Shopee. So, if I wanna make it cute or alam yun, all white lang, depende sa mood ko, pwede natin siyang ayusan. Isa pa guys, pwede tayong mag-download ng app na kung saan pwede natin siyang i-customize. Halimbawa kung Mac user ka, magiging Mac layout siya. Especially ako guys. Also guys, RGB din yan. Napakadaming options. Pwede mong ayusin yung ilaw niya. Isa pa guys, hindi siya ganun kamahal. Medyo pricey guys ang mga magagandang keyboard. Although the price is kinda cheap, it feels very premium. May bigat siya. Take note guys, yung keyboard na ginagamit ko ngayon ay again galing kay Apple, which is the Magic Keyboard. Kompleto yan. May function keys, may numeric keys. But mas na-appreciate ko talaga to. So yes guys, kung bibili kayo sa Lazada, well may link naman sa baba. Ito yung Cherry MX Silver. Isa pa guys, hindi rin ganun kaingay yung sound niya. Kaya ko rin napili. Next guys, it's not tech, it's not a gadget, but an accessory. Ito yung tinatawag na actually, it's a tablet holder. Mas nakatulong siya actually guys na mas magamit ko yung aking iPad. Ito guys, makakatulong talaga to sa inyo, lalo na kung wala kayong laptop at meron lamang kayong iPad, pwede nyo siyang bilhan ng, alam nyo, ito nga, stand, tapos pwede kayo bumili ng keyboard and a mouse. Isa pa guys, hindi siya ganun kamahal. Murang-mura lang siya actually. Ang kinaganda pa nito guys, na-adjust to. So, pwede nyong iba-ibahin yung angle ng inyong tablet. Okay guys, yung pang-apat, itong acrylic monitor stand. Actually, itong mga pinapakita ko ay recent purchases ko lang. Sobrang tuwang-tuwa ako dito guys. It looks very clean and minimalist. Perfect to sa aking monitor. Although, medyo hindi siya nagkasya masyado. Pero, alam niyo yun, kung ikaw ay merong iMac sa bahay, perfect yan dito. Or regular monitor lang sa mga bahay niyo. Actually, kasi medyo malapad yung stand ng LG monitor ko. So, medyo nag-struggle siya ng konti. Pero, I don't mind. Okay pa rin siya para sa akin. Isa pa guys, hindi lang siya aesthetically pleasing, ano. Mas naging ergonomically fit yung monitor para sa akin dahil ka-level na nga lang ng mata ko yung monitor. Alam niyo naman ako guys, madalas 6 to 8 hours akong nakababad. So, importante na comfortable tayo, hindi nangangala yung likod at yung syempre leeg. Bago tayo mag-proceed sa aking last guys, yung ating pang-5, mag-special mention lang ako, no? Magiging 6 na siya, pero ayoko, gusto ko 5 lang talaga. So ito guys, itong electric lighter. Actually, you can charge it via micro USB. Natutuwa ako kasi mahilig ako sa kandila. Well, unfortunately, hindi siya USB-C, pero hindi na ako mag-expect dahil mura lang naman ito. So you can charge it guys, and nakakatuwa kasi hindi siya ganun kadelikado. Now, for the final guys, yung pang-5 natin ay isang ilaw. Ito yung tinatawag na Yongnuo YN363. Ito yung guys, yung ating ilaw. This one. Yung nakikita nyo dito. Actually guys, RGB siya. You can control it kung anong ilaw or anong color yung gusto nyo. Mapa-red, pink, green, kahit ano. Kaya niyan ibigay sa inyo. So, ito yung kanyang remote guys. So sobrang daming color yung pwedeng pagpilian. Pwedeng purple,
pwedeng blue, depende yan sa kung anong gusto nyo. Isa pa guys, pwede rin natin i-adjust kung gaano ka-bright. Actually, ito, mababa pa lang yan kasi nga, medyo magiging iba na yung effect kapag tinaasan natin. Lalo na kung gusto nyo ng magandang setup, pwede rin naman kung hindi ka isang content creator. Kaso lang guys, you have to buy separately yung kanyang charger na doon din sa shop na yun mabibili. Ilalink ko na lang din yun sa baba. So basically guys, yung 4,950 pesos yun na binayaran for this Yungno Lite, wala pa yung charger. So bibili nyo rin yan doon. Actually, hindi naman ganun kamahal yung charger. Yes guys, alam ko medyo pricey siya for an LED light, pero ang Yungno na brand kasi matibay talaga yan. Kung nagtataka kayo kung ano yung ginagamit ko na ilaw sa studio ngayon, itong dalawa na light box, ang brand din yan ay Yungno. Even may ring light. So yes guys, medyo may favoritism talaga ako when it comes to, you know, lights. And alam ko talagang pang matagalan kasi ang Yungno guys. So talagang marirecommend ko yan sa inyo. That's basically it guys for my top 5 sulit gadgets or accessories you can buy online. So it's your Tagra Mary and see you on my next video. Bye!